Hindi ka siya. Malaki nga yung kamay ko kasi. Ako na lang ako. Sabi nga ni Coach Kung Fu, malaki ang kamay. Okay. Ako na lang. Wait. Ay. Yan na siya. Teka lang, parang meron na siyang iniiklian niya pa yung pagpasok. May strategy pa siya. Paki-zoom dito. Before, kasi talaga, pag mag-away talaga kami, to the ground. Tumutunog na ba? Pang natitira. Tumutunog pa ba yun? Nag-try ako mag-model. Wow, kala mo talaga, sexy. Ate, paano mo ito nagagawa? Ayoko ituro. Baka ganyan. Joke lang. Joke lang yan. Take your time muna sa AAP. Diyan lang kayo. Okay, Diyan, maximize. Kahit ilang taon pa ang lumipas, si Ea Laure ay Palaban. Pag may time ang players, dito sila nagtatambay. Tambayan ng players, pagtapos ng training at may oras silang magkwento. Walang coach, walang playbook, pero maraming kwento. Kwentong sports, buhay, at kulitan. Welcome to Ang Podcast ng mga may time kasama sina Gemma Galanza at Ella De Jesus. Kwento lang pag may time, powered by Sports Plus. Easy lang! Hello, welcome back sa atin, Love. At panibagong episode na naman. And of course, panibagong guest. alam mo yung guest natin today, madalas natin ito makita game face. Yes. Oo. Pero ngayon, alam mo, medyo nagla-light na siya. Humingiti-ngiti na siya ngayon, no? Kasi nasa team na siya na good vibes din. Diba? Part na rin siya ng... Are you sure? I mean, Rebisco fam. Okay, Diba? okay. Good vibes ang Rebisco. So, huwag natin patagalin kasi mukhang madami itong maikukwento ngayong At araw. excited din ako. Oo, yes. Lalo na okay. ikaw, hindi mo pa siya na, Yes, ito nakakamit. ang aking first encounter with Yeah. her. Welcome, Ea Laure. Ayun, ate, ha? Ako doon, naipasok ko yun. Sorry. Perfect Yes, perfect. Hello. Sorry. Hello, Okay. Ea. Thank you for saying yes. Of course naman. Actually, matagal na to eh. Oo. Hindi lang tumutugma yung schedule talaga natin. Pero kamusta ka naman ngayon? Anong pinagkakabalaan mo? Okay naman ate. Actually ngayon, nagfo-focus ako sa recovery kasi nga 'di ba, last conference medyo struggle talaga ako noon. Kasi una, syempre bagong sistema, bagong environment. So talagang lahat ng adjustment. And then medyo nandun din ako sa nagbabawas ako ng timbang kasi para sa tuhod din te. Sis, nagbawas na siya. Alam mo, laki ng pinayat mo talaga. Hindi te kasi bago mag SEA Games, parang ginol ko talaga sa sarili ko na sana makakat ako. Kasi nga, ang hirap nung parang dire-diretso yung liga nun. Nagkaroon lang ako ng opportunity. Isa lang ulit ako nagte-training eh. Minsan sinasamahan ako ni Ate Gia. So, thank you Ate Gia ha. Kasi hindi joke na. Kasi sobrang laki talaga ng pinayat mo. Hindi nagulat tayo talaga. Diba? Oo. So, gusto mo pa magbawas. Pagkakita natin sa kanya, parang wow. Oo, nakaka-pressure. Parang kailangan. Hindi, pero yan talaga yung goal mo. Oo, te. Kasi matagal na talaga dapat. Kaso kasi, ang mahilig talaga ako sa mga tatamis. So, ngayon, parang kapag nagkikrave ako ng matamis. Or kasi basta pag nasistress ako, matamis kagad yung hinahanap ko. And on towards SEA Games, as in siguro perfect timing lang talaga na parang sabi ko, lock in ako nito. Kailangan talaga ma-reach ko yung goal, ganun. So, syempre, tinulungan ako ng mga pack meals, ganyan. Yun talaga. And of course, yung my nutrition coach na kung paano kayanin yung ganong level of like training, workout, tapos yung i-intake mo for the day. Hindi ka nalulungkot? Ano te? Kasi ano kaya? Ang sarap-sarap kumain. Wait, restrictive ba yung diet mo? Anong klaseng diet ang ginawa? Basta per, calorie deficit lang ate. So, pwede pa rin naman ako na matatamis. Yes. Kasi di ba parang ang hirap naman kung cut talaga ng matatamis. Actually, te, naalala mo nung Thailand, nagkasama tayo nun sa kwarto. Tapos may dala-dala ka nung dark chocolate kinemperlu. Diba? Tapos sabi ko, ay parang magandang idea nga yun. So pinatikim mo ko nun. So, ay masarap yan, ganun. Tapos parang medyo malaki yung nahati na sa bar. Tapos sabi ko, okay. Oo nga, no, hindi naman din pala masama yun. So sabi ko, okay. Ngayon, ang hilig ko na din sa dark chocolate. Diba? So dahil sa'yo yun. Thank you. Diba? Sarap. Dumadami na sila. Thank you, guys. Thank you talaga. Kasi lahat sila, hindi masarap. Bait kasi.
lakas kasi ni Ate Gemma. So, feeling ko lang. Secret niya, dark chocolate. Dark chocolate. Kasi parang, ano niya na-maintain yung katawan niya, ganun. Kasi ang bilis ko ding, parang ewan ko siguro nasa genes na din talaga or baka maybe sa lifestyle. So, depende din pala talaga sa'yo kung ano yung i-intake mo. Pero mukhang na-maintain naman ni Oo, Ea yan. yes. And I love di your naman nabawasan figure. ng Wow. fresh. At Thank hindi you, nabawasan te. ng kanyang power. Oo, diba? parang nadagdagan pa nga. Oo. Diba? And sobrang powerful naman niya ever since yes. na nakilala natin siya. Kaya ngayon, kikilalanin natin kung paano ba siya nag-start. Oo. If I'm not mistaken, your dad is an athlete din, di ba? Yes, si daddy ay PBA for matagal-tagal din. More than 10 years. Pero bago siya mag-PBA, nag-MBA ba yung tawag doon? I forgot. Basta yung liga bago mag-PBA talaga. Yun. Doon siya galing. So, since bata kami, talagang basketball na talaga kami. Ni Ate EJ, actually. Basketball ang una niyong nilalaro. Oo, te. As in talagang simula na siguro, masasabi kong simula nursery. Nagdi-dribble-dribble na kami sa labas ng bahay, ganun. As in yun yung hilig na namin. Kasi parang laking labas kami. So, nung bata kami talaga, kailangan namin mag-sleep ng hapon. May time yun si daddy. So, sa morning, gigising yan, alis yan ng 6, tapos babalik siya ng mga 12. Tapos, syempre, kakain kami, sabay-sabay. And then, sa hapon, para makalabas kami, kailangan namin maka-nap. So, kailangan namin masabayan yung tulog niya. So, may mga tulog kami na kailangan talaga lumaki kami. So, nagaya kami, ganon. So, minsan talaga, alam mo yung mararamdaman din ng tatay namin na parang pikit-pikitan sa'yo. Matulog ka, huwag kang pikit-pikitan dyan kasi hindi ka lalaki, ganon. So, ayun. Yun yung isa siguro sa nagpa-stretch sa amin ng onte. Kasi may mas malalaking bata na ngayon. Hindi ko na alam kung ano yung ginagawa nila para lumaki. Pero, kulang, so kinulang kami sa tulog ng hapon. Oo. Ako hindi talaga ako natutulog nung hapon. Ay, naku. talaga. Oo. Pero paano ka na napunta sa volleyball? Basketball pala ang mo. Doon ka namulat. So, paano ka napunta sa volleyball? Kasi, nung nagbabasketball kami before, ang ate ko kasi, sobrang influential talaga yan sa akin. So, kapag kami ginagawa siya, kunyari, magaling siya sa patentera or dodgeball, napakagaling yan sa dodgeball. Magaling siya umiwas gumanon. So, parang sabi ko, bakit hindi ako magaling sa ganun? So, ako yung taga-bato. So, pagkaano talaga, nanggigigil talaga ako sa ate. Yung parang ganon. Nag-volleyball siya kasi sabi niya, nasasaktan na daw siya sa bungguan. Kasi grabe yung talaga sa basketball. Ako, gusto ko yung, sisikuhin mo ko. Malakas yung katawan nito Oo, ganun te. So, parang sabi niya, hindi na daw siya, parang hindi niya na daw gusto yung feeling na nabubugbog. Kasi, yung daddy talaga din namin, sobrang very competitive. Kasi, ini-encourage niya kami na sumali sa mga ka-teammate namin ay lalaki. Kasi ang sinasabi niya, kapag kalalaki kasi yung ka-teammate niyo, mas matcha-challenge kayo. Ganyan, na kailangan yung competitiveness nung bilis, nung lakas ng talon, timing sa talon, lahat ganun. Dati naman kasi, nung nagbabasketball ako, taga-rebound ako, yung ate ko yung shooter So, taga-rebound ako, ganyan ako. Tapos, pasa ko na kagad sa kanya, ganun. So, nung time na nag-volleyball siya, volleyball na siya. So, kailangan parang gusto ko siyang sundan. Ganon. So, malaking influence talaga yung daddy nyo sa pagpasok niyo sa sports. Oo, talaga. Kasi sumasama kami sa kanya kapag training niya, kung saang team siya. As in, nandun talaga kami, saling kit-kit. Kunyari, break nila, mag-shooting kami dun sa gilid. Ganun. Yung sa vision namin ni ate before, parang ang saya naman ng ginagawa ng daddy ko. Tapos, syempre, papasok kami ng either Araneta, Inares, or Cuneta. Yun. Dun yung mga nila daddy before. So, pag pumapasok kami ng Araneta, ang ganda, may pumapalakpak sa kanya. Kapag pumapasok siya, nakaka-score siya. Pero kumbaga, maku-curious ka, kaya siya pumapalakpak. Ganon. Example, maglalakad kami sa mall. Tapos, para magpapapicture sa tatay ko, bakit nagpapapicture to? Daddy namin to. Dapat sa amin lang to. Parang gano'n yung feeling. Doon din kami namulat ng ate na, maganda, nakaka-inspire siya ng ibang tao. Nakikita namin sa daddy namin na masaya siya, na madami siyang nai-inspire na tao, madami na mamotivate. Kasi kapag sinabi na, yung tatay mo, yan kasi yung magaling kaliwete yan kasi left-handed yung daddy ko. Ewan ko kung madalang lang yung left-handed sa basketball nung time. So, ayun, parang dun siya laging nakikilala.
Sinabi kasi ni Coach Kung Fu nun, ay, ang laki pala ng kamay mo. So, parang sabi ko, anong connect naman nun? Parang sabi ko, ano meron kung malaki yung kamay ko? So, nung pinasok kasi ako ni Coach Kung Fu, hindi naman ako naging spiker kagad. Syempre, mas hindi ako naging libero. Nakita nyo naman yun. Pero, so, pinag-setter niya ako. Parang ang dali lang kasi nung set sa akin before, nung nagsisimula ako. Kasi nga, basketball, so parang pareho siya ng ganon. Action. So, parang sabi ko, parang masaya to. Kasi before, nung nagsisimula din ako, parang meron sinasabi yung lolo ko kasi, lolo's girl ako, sinasabi niya, sayang, muntikan ka ng, lagi ka na lang, di ba net? Parang, nahuli ka na naman sa net. Kasi parang lambat yung net, di ba? So, parang, hindi na naman umove yung palo ko, ganyan. So, sabi niya, mag-set ka na lang. Kasi wala talagang chance laging not over yung palo ko nun Since naranasan mo na yung dalawang position, ano ang mas gusto mo? Ito yung mag-spiker na lang tayo. Haggard yung setter. Haggard yung setter. Teko, ngayon pa tayo mag-change position. Well, true naman. Ang hirap kaya maging setter din talaga. Totoo din. Dali mo ang team. Tsaka hawakan mo lahat ng ball sa lahat ng rally. Di ba dati setter spiker? Oo. Naging setter spiker ako nung graduate yung ate ko. Pero, nung nandyan pa yung ate ko, setter lang ako. So, matagal ka naging setter. 2 years din, So, bakit hindi mo tinuloy? Kasi ate, nung high school, ang pagkakaalala ko nito Coach Kung Fu, so i-correct mo na lang sa comment section kung mali. Kasi si ate yung ace player talaga namin nung high school. So, parang, nung time na nagsiset ako, parang tinatry ko din mag-spike. So, doon ako din develop ni Coach Kung Fu at saka ni Coach Ian na, subukan mo din mag-spike para at least marami kang alam na position. Napunta pa ako sa opposite. Tapos minsan nag-o-open ako. Kasi sabi ko, ayoko na open kasi open na yung ate ko So, parang kumbaga magkompetensyahan pa kami. So, natuwaan naman ako ng opposite hanggang mag-college ako. Nag-open lang talaga ako. Nung may nangyaring yung sa tuhod ni Ate Melena. Alusundini. Doon lang talaga ako nag-transition sa open. Kasi for the longest time, opposite ako. Nandito ako sa opposite lagi. So, ayun. Kasi di ba pag opposite, medyo less receive tayo, guys. Yes. Di ba? Oo. Paano kapag kunyari na yayanig yung receive mo, nawawala? Ano yung iniisip mo ulit? Para bumalik siya. Tumambak? I-ace ko. Mais na lang ulit. Tara, ilabas na ako ni Coach. Para, Lord, please, tama na. Hindi ko na kaya. Pero pag ganun, tataas na lang ganun. Or, kailangan ko na laksan yung loob ko. Kasi ayoko na maulit ulit. Yung ganun. Lalo pag mga crucial point. Ayokong masisi. Maisan ako, last one na yung kalaban, no? Yung so, tataas ko na lang. Ganyan. Then, minsan kasi feeling ko, masyado natin ini-aim na perfect Ma-perfect. lahat Yun din. pasa. So, minsan kapag nakikita siguro ni Coach na nagsastruggle na kami, ang lagi lang niya sinasabi, Itaas basta mo na may lang. angat. To lessen the pressure din. Kasi, iba rin talaga kapag ikaw yung target or paulit-ulit kang naiisa, di ba? Ang hirap din talaga mentally. And yun nga, kapag natapat pa sa araw na wala ka talaga. Ang hirap din bumang. Yes. And sa receive nagsisimula ang lahat. Kaya mo yan. Nagagawa mo naman. Ang laki na nang in-improve mo sa receive, Uy naman. Yes. Kasi naalala ko talaga nung nagte-training kami ni Ate Gia. Parang siya talaga yung sabi niya, okay lang basta itaas mo lang sa gitna. Kasi syempre, di ba, yung pagka nabuka yung receive, parang manginginig. Di ba? Yes. Ganon. Hindi ka naman kapag ayoko na pumalo, receive na nga lang ako. Ganon, yes, di ba? Totoo. Pero si Ate Gia kasi yung parang nagbigay din sa akin, hindi, okay lang, itaas mo. Kaya mo yan. Ganon na. Kahit saang bola. Kasi tinitraining niya din talaga yung mga out of system. Yung mga game situation. Kaya sabi ko, grabe. Kaya yung Gia is cool talaga. Very, very cool. At saka as an open spiker, ikaw rin ang tatanggap ng receive mo. Yes. Totoo Totoo naman naman din. din. Receive mo, Babalik pumalo ka sa'yo. dyan. Yeah. Alam mo, lalo na sa ni Gia, ano yan pag pang-receive mo, babalik ko sa'yo. Ganyan. Kaya, okay lang. Pumalo ka na loose ball. Ginusto mo yan Since napag-usapan na natin kanina ang family ni Ea, mas lalo pa natin kilalanin siguro kung saan sila nagmula, di ba? Taga saan kayo dati?
So kami, ni ate, kasi born kami sa Bulacan, Norzagaray. Doon kami talaga lumaki. So doon pa lang din sa Bulacan, nakikipaglaro na din kami sa mga kalye-kalye, as in kaling may court ng basketball. 'Di ba sa atin sa Pilipinas talaga, kahit saan may makita kang court, pwede mo na yan, basta may bola ka din, syempre. Shoot ka na talaga doon, as in. Tapos parang, ang dali lang makayaya. So mga kalaro din namin doon, mga lalaki. Tapos talagang, hindi talaga kami yung parang, ay, sila Eya to, ganyan. Wala talaga. So parang sabi namin, ganun. So talaga balyahan, mas gusto talaga namin yun, ganun. Kasi parang nung bata talaga kami, meron yung curfew. Anong oras na? Ganyan. Pag wala na yung sunlight, uwing babae pa ba yan? Ganun. Ganun na yung tatay ko talaga, na parang manginginig ako, yung ate ko, chill lang. Sobrang Ang ate chill ko talaga, chill lang talaga sa life. Pag nakikita ko, nakakabasa ako ng bash sa kanya. Tapos pag titignan ko yung ate ko, chill lang talaga siya, guys. Wala, Promise, sa lahat ng napagdaanan niya, wala. Chill lang talaga sila. Kaya sabi ko, perfect combination. Kasi since nung bata kami, as in, kunyari, papaluin na kami ni daddy. Siyempre, kunyari, pasaway, anong oras na? Hindi kayo tumapad sa usapan ng uwi, ganyan. Ay, ang ate ko, kunyari, ako for the cry na ako. Sabi ko, kasi ikaw, hindi ka nakinig sa akin. Ganyan. Tapos yung ate ko, okay lang yan. Okay lang yan sa susunod. Huwag kang iiyak. Mga ganun. Takot ka kay ate mo? Before, yes. Oo. Pero ngayon hindi na? Hindi na ngayon, kasi nagbabardagulan na kami ngayon. Kasi parang dati, si ate, ganyan. Pero nung time I think, nung tumanda na, nung college na, mas grabe yung naging bond namin ni ate. Lalo na naglaro kami sa pro together. Mas grabe talaga. Yung tipong, malilate na kami sa call time. Daanan mo naman ako dito sa bahay kasi coding yung kotse. Sabi ko, ayos talaga to siya. Parang school bus driver. Pero wala ka naman nagagawa. Wala kasi syempre, on the way kasi talaga din. Yeah. As in talaga yung tipong, nasan ka na? 5 minutes, nandiyan na ako. Kasi minsan talaga siya na lang yung magpapasundor, magpapadaan. Ako pa yung maghihintay. At saka ngayon kasi, magkapit-bahay na lang kami. So, pagka walang ulam sa amin, anong ulam dyan? Ganyan, pakain naman. Nakakatipid ako pag nandiyan ng ate ko talaga. So, ayun, mga ganong moments na hindi ko na-imagine before kasi talaga, pag mag-away talaga kami, to the ground. As in talaga, let's go. Sa bunutan level. Oo, as in, hanggang tumutunog pang natitira. Tumutunog ba yung anit mo sa sobrang hila ng ulo mo? Ganon level, no? Pero, sabi ko, ang dami namin pinagdaanan ng ate ko. Pero, sa relationship namin ngayon, parang lahat worth it naman. Kasi, si ate kasi yung basta may umaway sa akin, nandyan talaga siya. As in, gaganyan talaga siya. Lalo na nung bata kami. As in, kahit sino, aawayin niya talaga. Pagtatanggol ka niya. Medyo pangit to, pero maganda naman yung kinalabasan. Sige. So, feeling ko yung memory na setter ako ng ate ko. Tapos, spiker ko siya. Sabi ko, aawayin mo ko manigas ka dyan. Di ko talaga siya nakabawi. Yung parang, ayoko talaga. Bahala ka dyan. Pero, na-realize ko din talaga, syempre na, alam mo yun, yung parang, wag mong dadalhin sa loob ng court yung kung anong meron kayo. Doon ko na-realize yung set aside mo yung labas. Kaya simula nun, naging okay naman kami. Kasi pag-graduate na yung ate ko dun. Tapos nag-champion kami noon. Sabi ko talaga, kaya babatiin mo ko, te. Uy, te, grabe ka na dito. Baka ano ka na siya. Buhat na buhat na si Eya. Pero kung meron pala tayong pasasalamatan, walang Eya din kung walang EJ. Oo. Talagang ang laki ng influence ni EJ kay Eya. Ang masasabi ko, family talaga is love. Yes. Family number one. Of course. How about yung other siblings niyo? Ilan kayong magkakapatid? Okay. So, 4 kami. So, si Efo yung pinakabata. Siya yung kasama nila mommy and daddy. So, medyo si Efo kasi, since malaki na yung gap, hindi kami ganun nagkikita. Kasi, naka-dorm kami. Si Efo, laging baby pa siya. So, nandun siya kanila mommy and daddy. Talaga lumaki. But then, si Echo, ngayon, once in a while, pumupunta siya sa bahay. Nakikipaglaro siya. Example na lang yan.
kunyari tatawag siya. Kung hindi sa akin, kay Elijah. Te, papunta na ako, ganyan. Magpi-PS5 kami, tutulog kami dyan, sasama ko yung aso ko, ganyan. Parang wala na akong magagawa kasi nandiyan na siya. Ganon. Or it's either, kapag kunyari nagkatampuhan sila, ako or katampuhan sila ni ate. Either or may tinutulugan siya doon kasi nga magkapit-bahay. Pero same address lang kasi. So, para madali lang sa kanya, hindi siya mawawala ng tutulugan. Tapos, pero pinakamasaya siya pag ate. Kasi sa bahay nila ate, hindi ka magugutom eh. Ang daming Talaga? Kapag sa akin, sorry, diet ako. So, packed ako. Pero kapag kay ate, parang meron siyang mini sari-sari store sa bahay talaga. May Di lang bata siya yung- kasi. Oo. Yeah. Kaya Oo, si madaming- Scarlett, oo. yes. So, parang kailangan laging may nakastock na food. Minsan nga, nagtry ako magluto. Papatikim ko kay Elijah. Sabi ko, Elijah, kamusta? Okay naman ba? Maasim, mataba. Alam mo yung feeling, yung mukha niya na, okay naman to. Masarap. So, bakit ikaw hindi mo na pa-perfect magluto? Ewan ko kasi lagi nasusunog, te. Parang wala akong patience magayan-ganyan eh. Pero susunog talaga. Oo, te. Kasi it's either pa-brown na or yellowish na. Basta, hindi talaga sumasakto dun sa ano. Kahit dati, gumagawa lang ako ng buko salad or buko pandan. Yung pandan na perfect ng ate ko. Tapos yung sa akin, parang sabi ko, ba't hindi pa siya, jelly? Ganon. So, sinusubukan ko naman, kasi parang hindi pa siya para sa. Born to be an athlete nga siya. Oo. Yung partner mo na marunong magluto. Yeah. Ayun, at least. Okay na. na. Mabubuhay kayo. Mabubuhay kayo. Yeah. Kaya naman. Kaya naman. Oo. Yun Hindi ang kayo mabubuhay sa importante. meal prep. Oo, Yeah, sa meal prep. Eto, kanina nabanggit mo na yung dad mo nga, strict siya sa inyo. Mm. 'Di ba? Pagdating sa disiplina and Yeah. all. Pero paano naman sa pagiging athlete? Ganon din ba ang pag-strict niya? Kasi si daddy before, nung nagsa-start kami, since high school, or since basketball pa talaga, lagi siyang nagbibigay ng feedback sa amin. Actually, yun, I think, yung talagang dinevelop niya sa amin nung nagsa-start pa kami mag-volleyball. Kasi, minsan, kapag Daddy, naintindihan mo ba yung yung volleyball? Hindi ka naman volleyball player, basketball ka man. Sabi niya, nag-volleyball ako dati. Ganun, ganun. Saan? Saan ka nag-volleyball? Wala siyang mapakitang picture. Pero sabi niya, ang gusto niya lang ma-instill sa amin is yung discipline. Kung paano kanyari, before dati, naalala ko, natatakot ako mag-block ni Ate Jaja. May time na nag-spiker ako. Tapos sabi ko, ang laki kasi ni Ate Jaja. High school pa, parang UE Caloocan. First year ko ata to. Tapos sabi niya, okay lang yan. Dapat masanay ka sa malalaking blocker, ganun-ganon. Kasi dun mo matututunan kung paano malusutan, ganun-ganon. Harapin mo yung mga bagay na kinakabahan ka or mahirap para mas lumakas or mas ma-challenge ka, ganun. Yun, yung mga ganong advices ng ni daddy lagi na hindi sobrang technical pero more on mindset na kailangan di ka magpakain sa takot. Na talagang kapag kami nag-swag sa'yo, huwag kang papayag. Kailangan ganun ako. So, yan yung reason kung bakit game face ka lagi. Game face talaga siya. Yes, talaga. Kasi sa basketball nga, since mga lalaki yung mga kalaban namin dun, so kailangan hindi kami tatawa-tawa. Kailangan, hindi porket babae kami, tatawa-tawa sa amin. Yeah, talaga. Kasi Kasi nung napanood kita kasi teammate po si Mafe, tapos sabi ko, grabe Yeah. talaga, seryoso talaga siya maglaro. Tapos Yeah. talagang, grabe yung, pag nag-swag sa kanya, magsuswag din siya. Ganyan. So ngayon, sobrang laki niya na in-improve ng, niya, ng personality niya sa loob ng court. Nagsismile ka na. Lalo pa na service ko, family na. Yes! Of course! Good vibes. Good vibes. Pero paano naman kayo sa family na nagbabalance ng each other's success? Mas more on kasi, hindi din pinaparamdam ni daddy sa amin na, huwag kang makontento, hindi porket example, kunyari, best setter ka, best opposite ka ngayon, okay na yun. Parang ganun. At saka actually, yung mga individual awards sa amin, sinasabi ni daddy, na hindi naman siya importante talaga. Mas importante talaga yung team, yung kung ano yung ma-reach ng team, ganun. So, never ko talaga na-aim yung individual award. Kasi, yung mindset talaga ni daddy is, sa individual award, lilipas siya. Yeah. Pero kapag team yung nag-champion, basta nagkaroon ng medal, matatandaan kasi siya Yes. na kayo. Kumbaga, gagawin ko yung best ko para sa inyo. Ganon.
Kasi parang syempre, sabi nga ni Daddy, yung once na ipasok ka ng coach mo sa loob ng court, may tiwala na yan agad. It's just that kailangan mong matumbasan yung tiwala na binibigay niya sa'yo. Ang dami talagang insights ni Daddy. Oo. I think i-guess na Yes. natin ito Oo, si Daddy na kaya, Daddy. diba? Yes. Oo. Pag kailangan natin ng mga inspirational moments. Pag mag-compare, parang biruan na lang namin yun ngayon eh. Like, okay, sasabihin sa akin na ate ko, parang mga biro-biro niya na lang, bakit? Kaya mo ba yung angle na to na super cross? Hindi, ikaw na. Paano nga yun? Turuan mo nga ako. Kasi yun nga yung ngayon, pwesto ko eh, di ba? Hindi naman ako, grabe Totoo kasi naman ang angle ni EJ. Grabe ang talaga. mga deep cross Sobrang disease. nipis. diba? Na parang bang kala mo talaga, ayaw mo pa talagang magpa-touch sa blocker. Oo. Eh, diba kasi, yung sa akin kasi medyo basag block talaga. Yung sa kanya kasi, kaya niya talaga iswing na magnipis. Parang bang, kamusta Nipis-nipisan. yung mo, yung shoulder mo? Kaya mo pa ba yan? Yes. Ganun. And magkaiba talaga rin Ng sila laro. ng style ng laro. Yes. At saka may time nun ate na naglaro kami Next Led versus Choco. Tapos, napasok siya doon. Tapos, nakapasok din ako sa Choco. Sabi ko, shucks, sa dulo na naman ako pinasok. Tapos katapat ko pa tong ate ko. Kala ko talaga ikaw, super cross niya talagang. Umiwas na lang. Malapit na talagang, sabi ko, shucks, buti na lang na block, ganon. Kaya sabi ko, okay, chance ko na. Ikaw na naman, ganun deep cross ka naman. Yeah, parang ganun lang yung ano namin. Ah. Pero wala masyadong pagko-compare. Kasi kunyari, nanalo ako nun, naalala ko din. Nanalo kami nun, Choco. Okay, ikaw sasagot ng dinner kasi 'di ba nanalo kayo. Okay, fine. Ganun kayo after game. Yeah, Pero oo, talaga. ganun. Eto, knowing naman na since puro atleta kayo sa family, as you age, paano mo nahanap yung ikaw? Nahanap ko yung personality ko as an athlete nung time na nawala ako sa PBL. Kasi mas more on, para kasing naka-default na lahat sa akin before na, okay, magte-training ako, pupunta ako sa training, kailangan. Pero nung time na wala akong commitment sa kahit saan, tapos nagte-training lang ako mag-isa. Tapos ako yung magyayaya sa coach ko na, Coach, kailan kayo available? Kanala Coach Jorge. Kailan kayo available next? What's our schedule? Siyempre, English kasi. Pero, ganyan. So, what time? Ganon. Okay, I'll be there. Ganon. So, parang sabi ko, dun ko kailangan mas i-push pa yung sarili ko kasi ang dami talaga. Siyempre, yung mga kasama namin sa Alas nun, nagte-training sila, sila competitively. So, meron silang experience na hindi ko na kukuha. Na syempre, kailangan ko makakope up para sa darating na AVC. Parang, AVC yung time na yun sa Vietnam. Okay, kailangan, wag ka mawala. Kasi, in time na kakailanganin ka nila, anytime, kung anong role man yan, kailangan mag-show up ka, malaban mo din sila. Kasi, for sure, ang pangit pakinggan, ate ka na nila. Diba? Oo, te. So, parang ayun, gusto ko kasi kahit papano, mawala man ako, pero nandun ako kung kailan nila ako kailangan. Ganun. Pero habang nag-iintay ka nun, ano pa mga ginawa mo? Nag-try ako mag-sportscaster. Ganon. Nag-try ako mag-model. Wow! Kala mo talaga, sexy! Nakapag-join training ako sa Kurashiki nun sa Japan. Na nakasama ko, nakapag-bond kami ng family sa US. Na matagal-tagal din hindi namin nagagawa. Kasi nga kahit nandito sa Philippines, madalang kaming mabuo. Doon nung nagsama kami nung holiday, parang doon ko na-cherish na ang sarap pa rin na magkaroon ng buong pamilya na sama-sama, nakikita mo kahit na lumipas yung mga years. So, na-curious ako, dun sa mga ginawa mo na hindi volleyball, ano yung sa tingin mo gusto mong ulitin? Or sa tingin mo kaya mong gawin after volleyball? Actually, pwede ko naman sila ulitin lahat. Wow! Pwede ko isabay. Yeah. Ganon. Kung gusto yan lang, just PM me. Pero kasi nung unang, ginawa ko yung sportscaster, yung pag magbabasa ka, mas nakaka-tense pala kasi yun, te. Kapag ka may binabasa ka na, imbis na ganito, mas relax. Yun kasi pag mabulol ka talaga, parang lahat ng buong Pilipinas, makikita kang bulol ka. Tsaka live ata yun. Oo, diba? live day. So parang nung una-una, ang pangit pa ng parang pag pinakikinggan, ang pangit nung tono, nung pagkasabi ko, ang awkward. So parang nung time nun, pinapractice ko talaga siya. So kailangan hindi ko siya awkward mabasa. So yung mga ganun, na feeling ko, kung may volleyball nun, hindi ko siya bibigyan ng time na
itry. Tapos yung sa pag-bench model naman nun, sabi ko, hindi ko akalaing makakasuot ako ng ganon. Kasi, sabi ko, pero ang ganda experience din kasi ate, like, madalang lang din yun mangyari. Tapos, ang dami pang nakatingin. Ate, yun lang yung feeling kong, sabi ko, natitense ako. Parang sobrang natitense ako habang naglalakad. Pero kailangan fake it till you make it. Ganyan, ganun pa ako noon. Sabi ko, shocks, ginajudge na kaya nila ako. Pero hindi ate, na-enjoy ko yung experience. Ganun. Nasabi ko, kapag magkaroon na ulit akong opportunity maglakad, parang gusto ko siyang itry pa ulit. So, parang naging blessing in disguise din ang pagkakaroon mo ng break. Diba? Talaga kasi ang dami mo na-discover about yourself. I mean, after all the experiences, lahat ng na-explore mo during your break, ano yung na-discover mo pa about yourself? I think yung pagiging patient na wag i-force yung hindi para sa'yo. And nakita ko din yung mga totoong kaibigan talaga. Bukod sa self ko kasi ate, parang kumbaga, before talaga, hindi ako ganun ka-patient talaga na kapag kami gusto ako, kailangan mangyari yan, ganun. But, nung time nang na-stop talaga yung volleyball ko, pwede ko palang gawin to, na parang, kung ano pala talaga yung plan sa'yo ni Lord, just let it be. Parang ganun. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa hindi para sa'yo, talaga. And, nung time din na walang volleyball, dun ko nakita yung talagang kung sino yung may care sa akin. Kasi wala ako sa volleyball scene spotlight. Yeah, wala ako dun. So, sino ba talaga yung nangangamusta na genuine? Talaga, sino yung mga nandyan na, kumbaga, gustong tumulong? Yung mga ganon. So, I feel like dun sa time na yon, dun ko nakita yung mga taong genuine sa buhay ko. So, how do you pass on your knowledge, lalo na sa younger generation na nakikita mo sa sarili mo sa kanila? Sa UST kasi, noong time na naglalaro pa ako dun, yung pagmamahal ng UST sobra-sobra. So, kumbaga, mas maganda kung mas mahalin nyo din sila ng more. Kasi, babalik din sa inyo yan ng more. Sorry Sobra. nate, alam namin kalaban namin kayo, no? Hindi, pero Pero grabe kasi talaga. ako talaga sa support ng UST. Pati Yes. community, Kakilabot. UST community. Oo, Diba? As in, yan yung isa din siguro sa mga pride na grabe sila talaga. And yun yung sinasabi ko sa kanila, wag nilang sayangin. Mahirap maibalik sila. Mahirap maibalik yung tiwala. Pero once naman na nagtiwala ulit, grabe naman magtiwala sa proseso. And very patient din sila. Kaya, lagi siguro din napapakita nila hanggang ngayon kasi sila Det naging medyo baby ko pa yan before sila Reg. I mean, mga babies pa namin. Yeah. Kasi na ngayon sila na yung senior, sila na nagdadala ng UST, na nakakatuwa yung growth. Na yan yung isang bagay na gusto namin makita na gawin nila. And I think mas nahihigatan pa nila. 'Di ba? Kasi grabe yung mga medals and sobrang nakakatuwa kasi hindi lang naman din volleyball yung pinag-uusapan pero yung character talaga na kung paano yung isang Tomasian lumaban sa mga laro. And sa Alas naman ate, si Shaina kasi yung lagi ko nagiging ka-roommate and then si Angel naman for 2 years lagi ko siyang nakakasama. Yun sila Ara, sila Kla. Lagi ko lang sinasabi sa kanila na yung disiplina talaga kailangan mag-start talaga sa self. Walang makakakuha niyan. And pagdating sa laro talaga, all out talaga. Lalo na sa mga, kayo na nandito kayo sa Alas, ibig sabihin, meron kayo na sobra-sobra, kaya nandito kayo, nire-represent natin yung Philippines. That's why. That's why, kaya kapag magkakaroon kayo ng opportunity na makalaro sa Alas Pilipinas, i-grab nyo lang lahat ng mga experiences, ganyan, mahirap, madali, or kung anumang mangyari sa inyo dito, malaking bagay na babaunin nyo, lalo na pag bumalik kayo sa mga UAAP teams nyo. Ang maganda kasi sa mga bata ngayon, nakikinig talaga sila. Very curious din sila. Ate, paano mo ito nagagawa? Ayoko ituro, baka joke lang yan. Pero, sasabihin ko lang lagi naman, sabi ko na, wag lang kayo makontento sa kung ano yung natututunan nyo. Kasi kailangan
maging hungry pa kayo sa kung ano yung meron. Kasi, di ba, ang volleyball, nag-evolve talaga Yes. siya. Never ending So, siya. talagang grabe din talaga yung nagiging level ng volleyball dito na sa Philippines. So, sabi ko, once kasi na mag-stop ka, wala na. Baka, Iwan. kunyari, yung training mo na pinahinga mo na isang araw or dalawang araw. Sa mga bata to, ha? Yes. Kami, hindi Oo. kailangan namin ng pahinga. Kailangan namin ng pahinga. Oo, hindi na kaya ng katawan. Oo, matanda na tayo. Basta mga bata to. Yes. Nililinaw ko lang. Na parang kumbaga, syempre, kailangan yung makaabot talaga sa PVL Oo. na level. And of course, mas maganda kung international yung maabot nila. And kung gusto talaga nilang maabutan yun, syempre, kailangan maging extra sa extra. Ganun. Extra special. And sobrang blessed na din sila sa dami ng opportunities na meron na now. At thank you daw, Ate Iya, na Welcome, nandyan guys. na nandyan ka para sa kanila. Oo. Kaya ngayon, di ba, ano talaga sila, palumpalo, puksaan sila sa Actually, nakakatuwa. Doon muna sila, no? Oo, dyan lang kayo. Dyan kayo. Okay, dyan, maximize. Kayo lang magpuksaan. Guys, Oo. take your time muna sa AAP. Yes. Okay lang kami dito. Totoo. Kailangan namin magpahinga. Yes. Huwag niyo muna kami puksain. Oo. Itong segment na to, parang fast talk siya. So, i-compare natin kung paano si Aya noon at ngayon. Okay, in terms of taking care of your health, paano ka noon at paano ka ngayon? Noon kasi talaga, once na may gusto akong gawin, like sa health, kunyari kainin talaga, lahat kinakain ko talaga. Like sweets, medyo mga junk foods, ganyan. So, yun talaga. Kasi kapag na-stress ako, kain. Pero ngayon kasi, kapag na-stress ako, tulog na lang. Hindi naman. Pero like, nagtatry ako ng ibang bagay. Ngayon, kapag stress, it's either magkukot-kot ako ng mga pwedeng ayusin sa bahay, ganon. Or like, fruits. Mas naging mahilig ako sa fruits. Kasi dati, mangga lang yung kinakain ko. Pag-ipon ng pera or sa investment, paano ka noon tsaka ngayon? I think, yan yung isang bagay na pareho lang. Kasi nung before kasi, malaki o maliit yung natatanggap ko na money, I make it to the point na may natitira ako. Hindi ko, siguro mas malaki pa yung natitira sa investment. Or kasi ngayon may investment na. Pero before kasi savings pa lang muna. Mas malaki talaga yung tinitira ko sa savings than sa waldas. Kasi parang lagi kong iniisip na yung money kasi hindi mo alam kung kailan ka kikita ng ganito. Like gusto mo na after mo mag-volleyball, may mababalikan ka na, ito yung katas ng volleyball. Pero nag-ano ako, like, i-invest ako sa mga bags. Pero sobrang bilang lang na bags. Kunyari, 2 or 3 lang na bags. Pero after nun, stop na ako. Parang pag nakuha ko na yung gusto ko na bag, stop na sa ibang bagay naman. Examples, mga real estate properties. Yung mga ganyan. So, doon naman ako nag-focus ngayon. Kasi, ayoko lang talaga na yung feeling na maubos. And ayoko yung feeling na wala akong natira para sa sarili ko. Parang in-all out ko sa lahat. Okay, ito naman, shopping. Wala na. Before, hindi naman ako nakapag-shopping, Kasi lagi may supply kami sa UST. Dami naming supply. In terms of sa shopping, wala akong masyado before. Pero ngayon kasi, ayun na yun, Ibang usapan na nga po. Meron na. Ano ang favorite mong shop? Zara, Damit. Mga damit. So, mga damit, mas more on sa pagkain. Nag-explore ng iba't ibang pagkain. Doon napupunta Pero like, kung shopping, more on damit talaga, sapatos. Yung hindi sneakers naman, para ibang sumang flat shoes, mga ganun. Basta meron lang ako naka-budget na kung ano lang yung meron ako for the month. Yun lang yung pwede. Hindi na susobra. Kapag sumobra man, utang yun for bawas So, lang ang next month. kunin ko na yun. So for the next month, tama ka na. Parang ganun. Ayoko ng extra. So, ito naman, giving time to yourself. Paano ka noon tsaka ngayon? Noon kasi, mag-give time ako sa self ko, parang puro volleyball lang. As in, volleyball is life. Kasi parang feeling ko na kailangan kong mag-excel sa volleyball. Parang ganun yung dati kong mindset talaga. Pero ngayon, mas na-appreciate ko siya, lalo na nung wala ng volleyball. Na na-experience ko yung maraming bagay
na makapag-travel mag-isa, na hindi naman din pala masama na mag-try ng hindi ka comfortable or bago sa'yo. Ganon. And lahat yun, parang na-face ko nga siya ng hindi naman sobrang mag-isa, pero like, na-try ko siya mag-isa. Naging independent ka na rin talaga. Yeah, parang feeling ko, okay lang kahit na, kunyari kay Elijah, may ginagawa siya. Sige, okay lang, ako na lang muna para maging productive din yung araw mo. Parang ganun. So, hindi ko na hinihingi yung parang, nakadepende ako sa'yo. Hindi na. Okay, ito naman. Pag-handle ng mga tough losses. Hindi nagbago din yan. Kasi kapag hina-handle ko yung mga talo, tinatanong ko kung saan ako nagkulang. Kung ano yung pagkukulang ko. Tapos, tinatry kong gawin sa training. Kung kunyari, may pagkukulang ako na kailangan ko i-improve. Ayun. Ina-extra ko siya lagi. Ganun. Siguro, malaking factor lang ngayon nasa Choco kasi bagong sistema. So, nangangapa pa talaga ako sa sistema. Honest naman ako sa sarili ko talaga na nandun pa talaga ako sa progress na Adjusting. Okay, yes. Oo. Okay, ito ang ating finisher. Kahit ilang taon pa ang lumipas, si Ea Laure ay Palaban. Wow. mukhang mas lalo pa siyang naging palaban sa lahat ng naranasan niya na nalaman natin ngayon, di ba? Choose your battles kasi hindi lahat ng laban. Kailangan mong Yes. Yes. Pipiliin mo na lang talaga. Choose your battles. Pag tumatanda ka, ganun na. Promise. Pipiliin mo na lang di ma-stress talaga. Oo. Teka, ilang taon ka na? 27. Bata pa siya. Si Toti. Oo. Toti. Pero papunta Sino si ka na din doon. Ka-age mo si Toti. Tots. Sorry. Oh, okay. Kasi sa Toti Marie, parang sabi ko na. Si Toti Maria. Toti Maria. Di ba yung sa Four Sisters? Opo, yun. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time. Tara, makitambay ka na! Okay, for this segment, maglalaro tayo ng 1, 2, 3 pass and ang matalo ay may questions. Okay, are you ready? Ready. Wait lang. Ready na to. Ayan na yan. Malaki-laki kamay. Pag sinabi ready, at saka palang gagalaw. Okay, wait. Maganda na. Okay, go. Okay, ready? 1, 2, 3 pass. 1, 2, 3 pass. Ay! Parang medyo na-choke siya. Nagulat ako. Parang na-choke si Ed. Okay, Okay. Malinis. Hindi ka siya. Malaki nga yung kamay. Sabi nga ni Coach Kung Fu, malaki ang kamay. Okay. Ako na lang. Okay. Okay, kasi ngayon may revelation. Okay. There, call a teammate from your contacts and bigyan mo siya ng random update tungkol sa'yo. Wow, nagbago na. Okay, sino ang nasa isip mong tawagan? Pwede siya ina. Pwede. Kasi baka siesta nila matulugin din to, eh. Hello, be. Nagpapawax na ako ng kilikili ko, be. Hi. Maba na kasi yung yung buhok sa kilikili ko ngayon. Ako din talaga. Papalaser ako ngayon ng kiligili. Ay, wow. Ang perfect mo naman. Magpapalaser ka. Ang ganda naman. Yung ginagawa. Ha? Oo, maganda yan. Maganda yan. Hindi ako nagpapaganyan. Saan ka pa nagpapalaser? Dito lang malapit sa amin natin. Okay. Hello, Shayna! Sis, nandito talaga ako sa guesting, sis. Sabi nila tawagan daw kita. Oo. Buti naman sumagot ka. Ikaw na talaga yung friend ko. Good luck sa laser mo. Oo, thank you sa Reco. Hi to the viewers. Hi ka naman sa mga viewers daw nila. Anong tawag sa kanila? Ano daw tawag sa akin? Ang podcast ng mga May Time.
Ayan. Hi mga podcast ng may mga tayo. Hello po. Ang kasama ko pala si Ate Gemma at saka si Ate Ella. Hello. Hello! Hello! Thank you, may time ka. Oo, sana next time nandito ka naman. Oo nga. Sige daw ha. Tsaka next time may podcast na tayong dalawa. Ayan. Naghanap Para mas pala ng maganda. paano Alam mo naman, host. di ba? Yes. Makikipagsabungan tayo. Seryoso. Parang G naman siya. O sige, sis ha, seryoso Sige to. po. Yes, Ate, go. Sige be, bye-bye, love you. Bye po. Love you, Ate. Bye-bye. Bye-bye. Parang In natutulog fairness, siya. hindi siya nagulat. Natatawa ka siya. Sabi niya, ay, okay, te, maganda yan. Support siya. Support talaga kasi yung bata din na yun. Wait. Ay. Ayan na siya. Buhay ka na pala. Okay, ready. Okay. Wait. Ready. 1, 2, 3, pass. Guys, totoo. Yes. Ngayon pa lang mabubuo yung sa akin, Teo. Parang, oo nga, te, ba't kayo sakto yung kamay nyo? Okay, eto, truth. Truth. Okay. Who among the current young volleyball players you see yourself the most? Kay Shaina. Talaga. Hindi to eme dahil tinawagan ko ha. Pero talaga kay Shaina. Kasi naalala ko nung time na lagi kami magka-roommate. Tapos lagi siya nagtatanong sa akin. Tapos lagi ko din nasasabi sa kanya, alam mo, almost the same. Hindi kasi ibig ko sabihin, kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Tapos kahit papano, hindi niya napapabayaan yung Adamson. Hindi niya hinahayaan yung teammates niya, ate. At saka ginagayad. Kasi ate, alam mo, nasa loob yan ng room namin. Tatawag yan, may iPad. Lagi niya iPad. Ay, naku, kasi dapat sabihin mo kay ganyan. Sino ba dapat magdedesisyon? Dapat siya yung gano'n. Sabi ko, mother yan. Parang grabe CEO. Oo. Tapos lahat talaga kahit nasa ang bansa kami, ganyan. Lahat talaga inaalam niya sa Adamson. Like to the point na hindi niya mapabayaan talaga yung Adamson. So I think na nakikita ko din yung sarili ko sa kanya. Kasi sa mga ganong bagay na talagang very kung ano yung kapakanan ng teammates mo, ganyan. And of course, sa performance, lalo na sa performance, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Shaina ha, may ano ka na dito. Oo. Nakamarka ka na 2 dito points siya. ka na. Yes, 2 points ka na. Okay. Third round. Ba't ang hirap naman? Kasi galing sa training, nanginginig pa eh. Tignan mo, te. Alam mo, parang napagkakaanuhan talaga ako dito. Gagayan ka Wait. ate. Okay. 1, 2, 3. Teka lang, parang meron na siyang iniiklian niya pa yung pagpasok. May strategy pa siya. Paki-zoom dito. Okay, 1, 2, 3. Ayan, ate. Oy! Oo, okay. Madami niya strategy. Oh! Oh my God! Kasama yung paghulog. Talaga! Sabi ko sa'yo. Uy, naka 1 point din. Oh, no. Sana there. And there. Do a rap and describe each person with you. Oh my God. 1, 2, 3, go. Andito, si Ea, Deslea. Yun lang, okay na yun. Okay. And si Gemma, Galas. Grabe yun. Walang description. Yun na. Ah, Okay, pag- eto na ang higanti. Dito ko lalagay. Okay, 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. Tagal pa yan. Yung Naman ang bilis. Wait, tama ba? Tatlo, diba? tatlo? Apat eh. Apat. Apat. Ito naman si ate. Sabi ko, Okay. There. Introduce yourself and your volleyball motto like in a beauty pageant. Okay. I'm Aya Laure, and I believe in the saying, fake it till you make it, because you will slay in the end. Hindi na pala motto yun. But, May explanation fake na. it till you make it. Wala, yun lang. Yun lang pala yun.
Kasi 27 Philippines. Wow, Yes. perfect. Pass. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. Pili ko naghihintay. Oo nga, bakit nakatulit sa akin yun? 1, 2, 3, pass. Te, ang layo ng ginaganto ko, Ang layo ng ginaganon ko, te, Naghihintayan tayo kasi pabalik-balik. Ako din. Okay, 1, 2, 3, pass. Wala pa. Okay. 1, 2, 3, pass. Ang bilis mo talaga. Grabe, te, Ayan. Okay. Eto, truth. What makes you feel seen or understood? Merong taong nakikinig, willing makinig sa'yo, and willing kang intindihin na merong kasunod na action. Kasi di ba meron din atin na nakikinig lang, pero hindi naman talaga naiintindihan. Yeah. So, kapag ka may willing makinig and then may action na kasunod, yun yung feeling kong mas nakikita ako, ganun. Like, I'm here, Kasi sometimes pagka nag-vent out ako ng mga nararamdaman ko, may mga willing makinig, pero hindi sila willing intindihin. Chichismisin lang yung kung ano yung naririnig nila sa'yo. So, ayun. And kapag yung action nila is to protect you, not to judge you. Sa wakas naman. Feeling ko para sa akin talaga yung last na yun. Oo nga, no? Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time. Tara, makitambay ka na! Thank you again, guys, for watching and listening to another episode. Sana nag-enjoy kayo ngayon with Ea. And of course, Ea, thank you kasi binigyan mo kami ng time. Thank you. Thank you din for inviting me. Yes. Of Siyempre. course. Bago matapos ang lahat, may tanong kami sa'yo. Ano ang manifestation mo this year? So, ang gusto kong i-manifest this year, I think more healthier Ea, lalo na sa PVL, para syempre mas maka-perform din ako sa 100% ko. And minamanifest ko din magka-podium finish. Syempre kaming Choco. Kahit kakalaban tayo. bigyan natin sila. Ganyan din lahat ng guest namin. Diba? Bigyan natin sila ng magandang laban, of course. And minamanifest ko to meet genuine people around you. Yes. Ayun po. At dahil dyan, manifest! Ay, ang perfect pala here. Yeah. Dito na ako lagi. Kung nabitin ka sa kwento, kapag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Kwento lang pag may time! Ito ang podcast ng mga May Time, powered by Sports Plus. Easy lang! Follow and subscribe to ang podcast ng mga May Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Kumpleto rin tayo sa funny highlights at kwelang reels sa lahat ng social media platforms.